Good day everyone, I am Princess Marian A. Bautista, your 12 student from Pila Senior High School. I am here to discuss about assessing tool. So, what is assessing or assessment tool? According to Google, assessment tools are techniques used to measure a student's academic abilities, skills, and or fluency in a given subject or to measure one's progress toward academic proficiency in a specific subject area. Ito daw ay mga pamamaraan na ginagamit upang sukatin ang mga kakayahan sa akademiko, katatasan at kasayahan ng isang mag-aaral sa isang partikular na paksa upang sukatin ang pag-unlad ng isang tao patungo sa kahusayang pang-akademiko sa isang partikular na larangan ng asignatura. It can be either formal or informal. So, let's discuss about it. Formal assessment refers to grading system-based evaluation to monitor students' knowledge. So, ano nga bang ibig sabihin nun? Ito daw ay tumutukoy sa isang pagsusuri batay sa sistemang pagmamarka upang masubaybayan ang kaalaman ng mga mag-aaral. Katulad ng example nito ay yung pagpasok sa school, merong pinagbabasihan yung pagbibigay ng grade ng mga teacher sa mga estudyante. So, ayun. Let's move forward to informal assessment. Informal assessment refers to a method of student evaluation that does not have any standard grading criteria. Ito daw ay tumutukoy sa isang paraan ng pagsusuri ng mag-aaral na walang anumang pamantayan sa pagmamarka. So, hindi daw ito ginagamitan ng grading system na hindi katulad ng formal assessment. So, ano nga ba ang purpose ng assessing tool or assessment tool? To diagnose, monitor, and direct students' learning. Kumbaga, ito daw ay ginagamit para malaman kung hanggang saan na nga ba ang kaalaman ng mga estudyante sa isang particular na subject. Katulad ng science, math, English, or marami pang iba. Para ma-monitor kung gano'n na nga ba kadami ang kaalaman ng mga estudyante o nung kung sino man sa isang particular na bagay. Para malaman kung hanggang saan na nga ba yung natututunan nila sa mga pinag-aaralan nila. Make informed decisions about your curriculum instructional method and ultimately evaluate students. So, para malaman at ma-evaluate kung ano na nga ba ang kalagayan ng mga estudyante o kung sino mga tao. So, why is it important in teaching? So, bakit nga ba mahalaga ang assessing sa pagtuturo? To support active learning. So, to support active learning para malaman kung aktibo pa nga bang nakikinig ang mga estudyante, kung hanggang sa, ayun, katulad nung kanina kong sinasabi, para malaman kung hanggang saan na nga ba ang kakayanan o kaalaman ng mga estudyante. Facilitate team building activities and foster peer-to-peer learning. So, para mabuo din, para maturuan yung mga estudyante ng kung paano makasalamuha, para magkaroon na rin sila ng, kunyari, di ba, sabihin nating nagpa-group activity yung isang teacher. So, syempre, groupings, magkakaroon ng pakikisalamuha, brainstorming, ganon. Tapos, magkakaroon sila ng through that, magkakaroon sila ng peer-to-peer learning or student-to-student learning. Ganon. So, eto pa, to improve students' learning and teachers' teaching as both responding to the information it provides. So, para daw mapaano pa, kumbaga, para lalo pang mapalago yung kaalaman ng mga estudyante at para ma-improve din yung pagtuturo ng mga teacher. Para ma-improve yung pagtuturo ng mga teacher, para malaman kung nakakapag-respond pa ba ng ayos yung mga student sa pagtuturo ng teacher or kung effective yung pagtuturo ng mga teacher. Ganon. So, ang assessing tool hindi lang yan ginagamit sa pagtuturo lang, nagagamit din sa ibang bagay. We are posting about the use of assessing and assessment tool in education. So, how do you create an assessment tool? Define your objectives. Siyempre, mahalagang alam mo kung ano yung objective mo sa paggawa mo ng
assessment tool. Set up a question plan. Siyempre, para makagawa ka ng, kaya ka nga nagawa ng assessment tool. Para ano? Para malaman kung gaano ka nga ba lawak na yung kaalaman ng mga estudyante or kung gaano kalawak yung kaalaman at kakayanan ng mga isang tao. Define your scoring system. Dapat alam mo yung specific na scoring system mo. Meron kang specific. Alam mo kung paano gagradean yung mga nagsasagot at yung mga gagawa. Prepare a personalized report and pour everything into one tool. So, ayun. Prepare a personalized report. Meron kang makapag-prepare ka ng sarili mong report about dun sa gagawin mo na assessing tool. Kung tungkol saan nga ba ito. At, ayun, tapos na. Pagkatapos mong gawin yung mga steps na yon, pagsasama-samahin mo na lang sila para makagawa ka ng isang epektibong assessment tool. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye-bye!